isang misteryosong lalaki na nakatayo sa bubong ng ospital na nagsasalita sa sarili niya sa isang sirang, puno ng pag-asa na paraan. Ibubuhos niya ang alyong sa kanyang katawan at sigaw. Akala mo mapipigilan mo ba ito? Subukan mo. Pero ngayong araw, manood ka habang kami ay nag-aalab. Pagkatapos ay nag-apoy siya. Hindi pa natin alam kung sino siya o bakit niya ginawa ito. Iyon ay natutukoy mamaya. Susunod, makikilala natin si Dr. Marianne Winter, isang child therapist na lumipat mula New York hanggang Scotland para sa bagong simula. Kahit na sinasabi niya sa mga tao na mahal niya ang ulan, ang katotohanan ay sinisikap niyang tumakas sa kanyang nakakapinsalang nakaraan at magsimula ng bagong kabanata sa buhay. Ang Marianne ay sumali sa isang mental health clinic sa Scotland. Sa kanyang unang araw, ipinakita siya ni Dr. Moran sa paligid at sinabi sa kanya na magsisimula na siya ng kanyang unang session ng pasyente. Nang tanungin ni Moran kung bakit siya lumipat ng malayo mula New York, sinabi lamang ng Marianne, "Gusto ko ng ulan." Nagtago ang kanyang mas malalim na siglap sa loob. Ang Marianne ay nag-espesyalisa sa paggamot ng mentally ill na mga bata. Siya ay inilabas upang palitan si Dr. Martin, ang parehong lalaki na nakita natin na nag-apoy sa kanyang sarili sa simula. Ang kanyang unang pasyente ay si Karina, isang maliit na tatakot na babae na hindi nagsasalita at laging mukhang anxious. Subalit, ang Karina ay hindi gumaganap ng mahalagang papel sa pangunahing kwento, kaya ang focus ay mabilis na lumipat. Pagkatapos makilala ang Karina, nakikita ng Marianne ng kanyang pangalawang pasyente, si Manny, isang tahimik na patungtaong gulang na lalaki na hindi nagsasalita sa sinuman at gumagugugon ng lahat ng kanyang oras sa pagguhit. Si Manny ay nawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kotse at ngayon ay nakatira sa isang adoptive na ina, ngunit hindi niya rin siya kailanman kinausap. Sa kanilang unang session, mahinahon na tinatanong ni Marianne si Manny kung ano ang kanyang ginaguhit. Ang Manny ay nanatiling tahimik. Tinatahimik niya siya, sinasabi, "Hindi ako si Dr. Martin. Maari kang makipag-usap sa akin kung gusto mo. Hindi ko ikaw pagpipilitain." Sa wakas, ang Manny ay umaabot ng kanyang tahimik at sinasabi, "Tuwing ako ay nagsasalita, ang mga tao ay hindi ito gusto dahil sa kung ano ang maaari kong gawin." Tinatanong ni Marianne kung bakit. Sumasagot ang Manny, "Dahil ako ay makakagawa ng kahit ano, maging lumilikha ka." Siya ay nagsasabing parang mayroon siyang kapangyarihang tulad ng Diyos na lumikha ng Marianne sa parang ito. Nakahanap ang Marianne ng kakaiba, ngunit hindi niya seryosohin dahil iniisip niya na ang Manny ay isang malalim na napigong bata. Noong gabi, ang Marianne ay napupunta sa isang lokal na bar at napansin ang isang Scottish na lalaking pangalan ay Kieran. Siya ay agad na naakit sa kanya, ngunit walang tapang na makipag-usap. Sa bar, siya ay nakilala ng isang babae mula sa klinik na nakakakilala ng Kieran at nag-alok sa Marianne na sumali sa kanilang book club na iminungkahi na dapat siyang dumalo minsan. Sa kanyang pauwi, ang Marianne ay dumaan sa isang tunnel at nakita ang isang horibleng aksidente sa sasakyan. Dalawang sasakyan ang nabangaan ng buti. Isang lalaki ay naging matinding sugatan at namatay bago dumating ang tulong. Siya ay lubhang nagulat ng insidenteng ito. Ang susunod na araw sa klinik, ang Marianne ay tiningnan ng case files ni Manny at napansin ang kanyang mga paghuhit. Sa kanyang pagkapansin, isang larawan ng eksaktong tumutugon sa aksidente sa sasakyan na kanyang nakita kagabi. Ito ay lubhang nag-alala sa kanya. Napansin din niya na ang Manny ay madalas na naguguhit ng isang baboy sa kanyang mga larawan. Halos parang isang pangunahing tauhan sa kanyang mundo, kahit na hindi niya nauunawaan ng kahulugan. Sa kanyang susunod na session, agad niyang tinatanong si Manny kung bakit niya ginuhit ang eksaksyong pagkakataon. Kalmado, kinikilala ni Manny, "Kami ay nagdulot ng aksidente na iyon." Ang mga Marianne ay nagtanong kung iisipin lang niya ang mga bagay na ito. Ang Manny ay sumasagot, "Ito ay tunay. Ikaw ay nandito dahil sa akin. Kung wala ako, ikaw ay hindi rin magiging umiiral." Pagkatapos ang Manny ay nagsasabi ng kahit na mas kakaiba. Sinabi niya sa Marianne na may baril sa loob ng kanyang drawer. Ang Marianne ay hindi seryoso sa lahat at tawa nito na iniisip na siya ay gumagawa lamang ng mga bagay. Noong gabi, ang Marianne ay nagturo ng kanyang nakaraan. Sa pangarap, siya at ang kanyang asawa ay naglalakbay ng magkasama. Pagkatapos ay tumitigil ang kanilang kotse. Isang lalaki ang nag-alok sa kanila ng biyahe
Ngunit mamaya sila ay nakarating sa isang napakahusay na aksidente at namatay ang kanyang asawa. Hindi lamang ito pangarap, ito ay tunay na nangyari. Ang trahedyang ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya umalis sa New York at lumipat sa Scotland, na nais na iwanan ng kanyang nakakapinsalang mga alaala. Hindi makakuha ng tulog. Ang Marianne ay nagpasya na magpunta sa book club kung saan siya ay nakikita ang Kieran muli. Siya ay nararamdaman na mas lalo pang naakit sa kanya. Pagkatapos ng pagpupulong, sila ay napupag-uusapan sa labas at siyang ay nag-alok sa kanya ng biyahe. Inanyahan siya ng Kieran, ngunit siya ay nag-atubili at umalis. Mamaya ay lubos na nagdaan. Ang susunod na araw sa trabaho, habang tinitingnan ang mga file ni Manny, naaalala niya kung ano ang sinabi niya tungkol sa baril sa kanyang drawer. Curious at nag-aalala, nagpasya siyang suriin. Sa kanyang pagkapansin, tunay na nakakita siya ng baril doon. Tinatanong niya ang isang empleyado kung ang Manny ay pumasok sa kanyang opisina, ngunit sinasabi nila na hindi. Walang nakita na pumasok siya. Ngayon ay lubhang nag-alala. Ang Marianne ay nakakatanggap ng isang nakakabahala na tawag. Isang lalaki ang MCP nagsasabi sa kanya na bitayin ng isang tao o kung hindi siya ay liligtas. Nang tinatanong niya, sino ang liligtas sa akin? Ang tawag ay tumapos. Ang Marianne ay nagsisimulang mag-isip kung ang mga salita ng Manny at ang kanyang imahinasyon ay maaaring makaapekto sa katotohanan. Ngunit sinisikap niyang hikayatin ang kanyang sarili na siya ay nag-o-obsess lang. Upang alisin ang kanyang isipan, gumagugol siya ng panahon kasama si Kieran. Tinadala niya siya sa kanyang bangka sa gabi at sila ay nagsasalita ng malalim. Ibinabahagi ng Marianne ang kanyang nakakapinsalang kwento. Paano niya nawala ang kanyang asawa sa aksidente sa sasakyan at umilig ng ang malayo ay makakatulong sa kanyang gumaling. Na nasa Scotland, pakiramdam niya ay siya ay pumasok sa ibang kakaibang mundo at madalas na hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Pinipigilan siya ng Kieran, sinasabihan siyang hindi mag-isip ng sobra at na lahat ay magiging okay. Ang mas maraming iniisip niya, ang mas lubos na mawawala siya. Kaya hinihikayat niya siyang magpahinga at mamuhay sa kasalukuyan. Ang susunod na araw, sa isang staff meeting, ang Marianne ay bumangon ng nakakahiya na tawag. Ipinaliwanag niya na isang lalaki ang nag-order sa kanya na bitayin ang isang tao o kung hindi ay liligtas. Tinatanong niya kung dapat siyang maging maingat o kung ito ay isang biro lamang. Ngunit walang sa pagpupulong, maging direktor, ay seryosohin nito. Iniwan nila ang kanyang mga alalahanin at mabilis na lumipat. Nadaramdam na napabayaan. Ang Marianne ay napupunta sa opisina ng direktor mamaya. Doon, sa wakas niyang tinatanggap ang katotohanan. Ang tawag ay nagmula sa Dr. Martin, ang nakaraang therapist na nag-aral sa Manny bago siya. Ipinapaliwanag na ang Martin ay naging mentally unstable at binabantayan siya na hindi mag-alala ng sobra. Balik sa bahay, ang Marianne ay nakahanap ng mga bagong pagguhiti para sa Manny. Isa sa kanila ay nagpapakita ng isang patay na katawan na may mga salitang second death na nakasulat dito na lubhang nakagulat sa kanya. Mamaya, siya ay nagbasa ng isang email na naglalaman ng mga detalye tungkol sa nakaraan ng Manny. Natutuhan niya na ang ama ni Manny ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan at ang kanyang ina ay nagpakasakripisyo ilang buwan mamaya, ilang araw mamaya, sa ibang session. Tinatanong ni Marianne ang Manny kung bakit siya palaging nagguguhit ng mga eksena ng kamatayan at sakuna. Sa halip na sagutin, tinatanong si Manny kung nahanap niya ang baril sa kanyang drawer. Sinungaling ng Marianne. Sinasabihan na siya ay nag-check ngunit hindi nahanap ang kahit ano. Ang Manny ay tumitingin sa kanya sa tahimik, malinaw na alam niyang nagsinsinungaling siya. Pagkatapos ay nagsisimula siyang ng bagong pagguhit sa pagkakataong ito na nagpapakita ng isang lalaking bundol. Sa loob nito, isinusulat niya ang pangalan ng Kieran. Nakita ito, ang Marianne ay natatakot. Tinatanong niya kung sino ang Kieran. Ngunit ang Manny ay hindi nagbibigay ng malinaw na sagot. Nadaramdam na lubhang nawawala kaysa dati. Ang Marianne ay nagsasalita sa Dr. Moran. Ibinabahagi niya na ang Dr. Martin ay naging obsessed sa case ni Manny. Tumitigil na makipag-usap sa mga tao at gumagugol ng lahat ng kanyang oras sa pagbabasa ng mga kakaibang libro bago sa wakas ay nag-apoy ang kanyang sarili. Ang revelation na ito ay gumagawa kay Marianne mas kaba at takot. Sinisikap na maintindihan ang higit pa. Siya ay bumibisita sa library at tiningnan ang mga libro na nabanggit ng Dr. Martin. Ang mga librong ito ay nagsasalita tungkol sa Diyos, ang Diablo, at physics. Lahat ay nakatutok sa mga tema ng kontrol at lumikha. Mamaya, binibisitahan ni Marianne ang tahanan ni Manny
upang makipag-usap sa kanyang adoptive na ina tungkol sa baril at sa kanyang nakakaalala ng mga pagguhit. Ang ina ay tila hindi nakakaalam at walang ideya kung ano ang nangyayari. Samantala, ang Manny ay nakikipag-ugnayan malapit, tahimik na nagguhit muli. Ang Marian ay lumalabas sa kanya at tinatanong na makita ang kanyang bagong pagguhit. Ngunit ang Manny ay tumanggi, sinasabihang tungkol ito sa hinaharap. Ang nakakainis at nakagulat, ang Marian ay nagsisigaw sa Manny. Takot! Ibinagsak niya ang kanyang pagguhit. Kinuha niya ito at nakita ang isang baboy na nagbaril sa kanyang sarili. Naiintindihan niya na ang baboy ay kumakatawan sa kanya at na ang lahat ng mga pagguhit ng Manny ay tunay na nangyari. Amageng Kiran, agad siyang tumakbo sa harbor. Natakot na maaaring bundol siya tulad ng iminungkahi ng bagong pagguhit ng Manny. Sinisikap niyang tawagan siya ng maraming beses, ngunit hindi siya tumutugon. Sinuri niya ang kanyang bahay, ngunit hindi niya siya mahanap kahit saan. Naubusan ng lakas at nag-alala. Bumalik siya sa bahay noong gabi, ngunit hindi pa rin makakita ng kahit anong tanda ng kanya. Sa bahay, siya ay napapanood ang balita at natutuhan na isang malaking bagyo ay nagdulot ng mga kamatayan ng alayong 500 na tao. Eksakto tulad ng dati naming gawa-gawang pagguhit ni Manny na may 25 na nakasulat dito. Ngayon ay lubos na naniniwala sa na ang Manny ay kumukontrol sa katotohanan. Ang Marian ay nagpasya na ang tanging tao na nakakaala ng katotohanan ay si Dr. Martin. Ang susunod na araw, siya ay napupunta sa opisina ng direktor upang magtanong tungkol sa Dr. Martin. Napansin ng direktor ang kanyang mental state at iminungkahi na magtulak ng ilang panahon. Ngunit tumanggi siya. Ang pag-ignore ng payo, binalang siya sa Dr. Martin sa isang mental hospital. Nang makita niya siya, binabantayan niya siya na libasin si Manny bago si Manny ay libasin ng kanya. Ang kanyang katawan ay lubhang nasugatan, ngunit nanatili siya sa apoy kahit na sa isang mahirap na estado. Nangako ang Marian sa Dr. Martin na sabihin sa kanya kung may ibang paraan. At nang ang Manny ay nagsimula ng pagguhit ng mga kakaibang larawan, ngunit hindi siya sumagot sa kanyang mga katanungan at simpleng napupunta sa umaalis. Pagkatapos na siya ay umalis, ang Marian ay napapansin ng isang libro na may pamagat na Second Death. Ang parehong mga salita na lumilitaw sa mga pagguhit ni Manny. Anxious, tumakbo siya pagkatapos ni Dr. Martin. Ngunit bago niya siya maaabot, tumalon siya mula sa bubong ng ospital at nagtapos ng kanyang buhay. Sa puntong ito, ang Marian ay sigurado na ang Manny ay hindi lamang isang ordinaryong bata. Kung ang kamatayan ng Dr. Martin ay tunay, takot niya na ang Kiran ay tunay na maaaring mamatay. Agad siyang tumakbo sa harbor at nagtakda ng lubid ng bangka ng Kiran na nagpapahintulot sa kanya na lumutang sa tubig upang hindi niya magagamit ito at magpunta sa dagat. Natatayo sa kanyang sasakyan mamaya, sinisikap niya na hikayatin ang kanyang sarili na maaaring lahat ay nasa kanyang isip. Nadaramdan ang paglalwak na naisip niya na naligtas ang buhay ng Kiran at na maaaring ang Manny ay hindi talaga kumokontrol sa katotohanan. Sinisikap na alisin ang kanyang isipan. Siya ay napupunta sa archives upang mahanap ang mga lumang case file ng Manny. Ngunit doon ay nakahanap siya ng isang bagong pagguhit. Nagpapakita ito ng isang lalaking natutulog sa loob ng isang bangka. Napagkamali, agad siyang tumakbo sa dalampasigan ang susunod na umaga at nakita ang mga rescue workers na humahila ng isang bangka na wreck sa mga bato. Ang bangka ay nasira ng isang bagyo. Pinaghigaan nila ang isang katawan at ipinaliwanag na ang lalaki ay natutulog pagkatapos ang bangka ay lumilitaw at nalubog. Ang Kiran ay bundol. Ito ay nakonfirma ng pinakamasama nitong takot. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa niya. Ang kapalaran ng Kiran ay nairena. Naiintindihan niya na ang Manny ay tunay na may kontrol sa katotohanan. O marahil siya ay tulad ng isang Diyos sa mundong ito. Sirang at walang asa, ang Marian ay nadaramdam na walang ibang pagpipilian. Kinugkog niya ang Manny mula sa kanyang bahay. Determinado na harapin siya ng direkta. Samantala, nakikita namin ang isang eksena sa pagitan ng Manny at Dr. Martin. Sinasabi ng Manny sa kanya, "Ako ang tanging katotohanan. Kayo ay lahat ay umiira sa loob ng aking isipan. Papalitin ko kayo ng ibang doktor at pagkatapos ay libasin din nila. Ako ang inyong lumilikha." Balik sa kasalukuyan, ang Marian ay naglalabas ng baril sa Manny at nag-utos sa kanya na ibalik ang kanyang buhay sa kung paano ito bago. Ang Manny ay tumawa at sinasabi, "Kaya ngayon ay naniniwala na talaga?" Ngunit napakalakas na. Ang Marian ay napapansin ng mga sirena ng pulis sa labas at tumakas kasama ang Manny sa isang pabayaang gusali. Ang paghahaold sa kanya sa baril
Sinisikap siyang nagtanong, "Sino ka talaga? Bakit mo kami ito ginagawa?" Ang Manny ay kalmadong sumasagot, "Hindi ito ako. Pinili mo ang lahat ng ito. Pumili kang makita ang baril. Pumili kang makita ang aking mga pagguhit. Ikaw ay lumikha nito." Ang Marian ay umiiwas na ang Manny ay kumokontrol sa kanya at nangako sa kanya na ibalik ang kanyang lumang buhay o libasin niya siya. Ang Manny ay simpleng tumawa at sinasabi, "Ngunit ako ay isang bata lamang." Ito ay parang kinukulangot niya ang kanyang saktan. Sa isang sandali ng paggiyak at walang asa, ang Marian ay nagpaputok sa Manny. Naiintindihan na nabigo niya ang isang bata. Nadaramdam siya ng isang sobrang alon ng kasalanan at pag-asa. Hindi kayang panoorin? Siya ay naglalabas ng baril sa kanyang sarili at tumitigil ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, nakikita namin ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan. Sa panahon ng aksidente sa sasakyan, habang hindi nakakalakas ang pag-iisip, nag-i-pray siya sa Diyos na iligtas ang kanyang asawa at nangako na maniniwala. Nang gumising siya, ang kanyang asawa ay buhay at nadaramdan nito ay lahat lamang ay isang masamang pangarap. Balik sa bahay, lahat ay tila normal, ngunit ang maliliit na detalye ay nagsimulang mag-alala sa kanya ng Scotland at Manny na ginagawang malibang kung talaga itong isang pangarap. Habang ang mga alaala ay sumasabog, siya ay nagsisimulang mag-isip, ang mundo na siya ay nasa ngayon ay tunay? O ang mundo kasama ang Manny ay tunay? Naaalala niya ang numero ng Kieran at tinawagan siya. Nang sagutin niya, hindi niya siya kinikilala sa lahat. Nakabangga at nahihilo, naiintindihan niya na kung lahat ay naging isang pangarap, paano siya makakaalam ng Kieran o ng kanyang numero? Gustong sagutin. Agad siyang tumakbo sa Scotland at binibisitahan ang parehong klinik. Ngunit nang dumating siya, walang kumikilala sa kanya. Ang staff ay kahit natatanggihan na ang isang lalaking Manny ay kailanman tinatrato doon. Sa isang nakakabiglaang twist, ang Marian ay nakikita si Dr. Martin ng buhay at ganap na maayos sa klinik. Nakalito at puno ng pag-asa para sa mga sagot, siyang ay surreptisyon sa loob ng archive room ng ospital. Doon, nakahanap niya ng kanyang sariling file, ngunit lahat ng mga pahina ay blanko. Biglang lumilitaw ang Manny. Sinabi niya sa kanya, "Tama ka. Ito ay isang pagsubok. Nagbigay ako sa iyo ng bagong buhay, ngunit hindi ko ganap na burahin ang iyong mga alaala. Gusto kong makita kung magkakatapos ka o maghahanap ng nakaraan, ngunit ginawa mo ang parehong pagkakamali muli. Gusto mong malaman ang lahat." Nang tumawag ka sa Kieran, siya ay bumaba sa mga hakbang sa madilim at namatay. Ito ay nangyari dahil hindi mo kayang magpahinga. Puso ng Marian ay nasira. Nangako siya sa Manny na iwanan siya ng mag-iisa at ibalik ang lahat sa kung paano ito bago na alam niya. Ang Manny ay nawala. Nang buksan niya ang file muli, nakahanap siya ng isang baril na nakatago sa loob at isang pagguhit na nagpapakita ng kamatayan ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag na ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente. Tulad ng daw sa pagguhit, panggit tumakbo siya sa labas na may baril, umiyawaw ng pangalan ng Manny. Ang pulis ay dumating at nahanap siya sa isang distressed state. Sa susunod na eksena, siya ay ipinapakita sa isang mental hospital na may Manny na nakakipag-ugnayan malapit. Sa wakas, ang kwento ay nagbubunyag ng katotohanan. Pagkatapos na mawala ang kanyang mga magulang, ang Manny ay nadaramdam na iwan at nagkasala sa kanyang sarili na hindi siya nakaligtas. Tinanong niya ang Diyos at lumikha ng kanyang sariling imahinadong mundo upang umalis sa kanyang saktan. Isang mundo kung saan siya ay kumokontrol sa lahat na ipinapakita sa kanyang mga pagguhit. Ang Marian ay naiintindihan na hindi siya tunay. Siya ay bahagi lamang ng isipan ni Manny. Isang tinig sa loob nito. Sinabi niya sa Manny na kailangan niyang harapin ang kanyang takot at tanggapin ang katotohanan. Tinatahimik niya siya. Sinasabihang walang dapat ikabahala at naminiwala siya na kaya niyang gawin. Ngayong pagkakataon, ang Manny ay nakikinig sa kanya. Napupunta siya sa kanyang adoptive na ina at sa wakas ay bumubukas na nagpapahintulot sa kanya na sandalan siya ng mahigpit. Samantala, sa imahinadong mundo ni Manny, ang maliwanag na liwanag ay pumapalibot sa Marian at siya ay mabilis na nagsisimulang nawawala. Ito ay nagpapakita na pumili ang Manny na iwanan ang kanyang mundo ng pangarap at bumalik sa katotohanan. Nagsisiguro na tunay na mamuhay muli. At iyan ang lugar kung saan nagtatapos ang pelikula. Isang makapangyarihang emosyonal na pagtatapos tungkol sa kalungan, kasalanan, at sa wakas na nakahanap ng tapang na gumaling.